Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tay Abdul Karim, kasama natin si Michelle Kumbao from 94.7 TM Radio FM Cotabato, sir. Okay, sir, ngayon po ay ikasampung tilagad sa League of the Barangay Organization. Paki-enlighten po kung ano po yung mga topics or highlights ngayong pang-sampung tilagad sa LBO. Okay, the first place, allow me to greet you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Good morning to Michelle. Yes. And for kay Ma'am Thea. So, kami po ay nagpapasalamat sa inyong pong pagdalo. At sana po ay sa mga upcoming tilagad ay kayo rin po ay nandito. At malaking bagay ito na makatulong kayo sa pagpapalaganap sa ating ibabayan, lalo-lalo na sa mga hindi nakakadalo. Ano yung tilagad? Itong tilagad ay ito yung parang platform ng League of Bangsamoro Organization upang kausapin po yung ating mga kababayan, be it face-to-face and meron din tayong online platform na pag-uusapan po yung mga ano pa pa nang usapin. Of course, yung mga previous topics natin ay this about not only human rights but focus on sa economics, sa political, and even during spiritual aspect. At itong 10 tilagad ng LBO ay nakafocus po tayo sa human rights. Very timely dahil itong buwan na ito, December, ay Human Rights Week. Kung tayo nagkakamali. Human Rights. So, tumpak talaga yung yung topic na napili ng Bureau of Religious Affairs ng League of Bangsamoro Organization na pinamumuhan ng Director Kasim Scott. At alam niyo kanina ay una-una ay of course nagbigay ng pagpapaliwanag at welcome yung ating host, ang MEMWA, Mindanao Women Advocacy, ang Good Governance, pinamumuhan ni Dr. Naima Fendi, at kanya pong na-share kanina na itong MEMWA na ito ay nagmula pa ito noong panahon ng Imao First Vice Chairman ng Muslim Federation Front, Sir Jali Jafar. At sumunod doon ay yung topic na mismo na binigay sa atin ni Dr. Zainal Pulito. At napakaganda po yung pag-discuss niya, yung topic niya about human rights. At ito ay kanyang sinimulan sa pag-i-explain, in short, sa aspiration ng Bangsamoro. Because Bangsamoro is, hanggang now, ay still a victim of human rights. Sinabi niya kanina na just recently ay yung nangyaring massacre sa Palawan City, na kung saan karumal-dumal na pagpatay sa mga 7 Bangsamoro sa may barangay Malinan, Palawan City. At na-share sa atin na kung ano yung ultimate objective ng Bangsamoro struggle ay kanya pong niremind sa atin na the ultimate objective of the Bangsamoro struggle is to make supreme the word of Allah. At kanya rin pong pinigay sa atin yung about sa Miranda rights, yung basic rights ng isang tao, the right to inform or to know, the right to remain silent, and of course, the right na mag-provide yung isang tao ng kanyang abogado. At wala ni dapat isang tao na mahuli na walang kaukulang arrest warrant. So, hindi pwedeng mahuhuli yung ating mga otoridad na unless kung mayroong warrant of arrest. And then, kanya rin na-share sa atin yung about the bar. At kanya pong sinabi na the people must not expect na everything can be by the bar. So, isang napagala ng bagay na kung saan bilang isang ordinaryong mamamayan ay makapag-isip tayo na kung ano yung ating pwedeng magawa para sa bar. Ngayon bang hindi lang lahat tayo iasa natin sa bar, iasa natin sa mga leaders natin sa bar.
At napag-usapan niya kanina yung about nga sa Tabacan incidents at malino naman ito ang Legal Council Organization kamakailan ay nagpalabas tayo ng parang condemnation at panawagan sa gobyerno ng Pilipinas ito. More Islamic Liberation Front na dapat may patupad na sa habang magaling panahon itong transitional justice and reconciliation. Kung saan ay ito po yung parte ng agreement na pinirma ng gobyerno at ng More Islamic Liberation Front na kung saan itong mga rights ng mga Bangsamoro tulad ng pagkaptam ng lupa, be it structural or systemic land grabbing na nangyari sa atin at ito po ay dapat ay may maituwi through this Justice and Reconciliation Commission na kung saan ay hanggang ngayon ay hindi pa nakabuo ang ating gobyerno ng komisyon na siya po yung mga nasiwa nitong nasabi ganun. So, ayaw natin na dadami pa itong mga biktima ng tulad ng ganito dahil sa gawan sa lupa, dahil may mga karapatan na hanggang ngayon ay hindi pa rin na ito at hanggang hindi ito maituwid ay patuloy po yung pangyayaring mga violations sa mga human rights. Human rights ng lalo-lalo na po ang Bangsamoro. At bilang pagpapatuloy niya ay very, very comprehensive yung pag-explain ng ating case of honor. Sinabi niya kung ano yung Bangsamoro struggle, the objectives, and then the ultimate ay how to achieve that ultimate objective is to get freedom, or to have this independence. At very interesting dahil tinanong niya yung mga participants at mismo yung mga participants dahil sabi niya noong panahon ay panahon ng MNLF, nakuha natin ng arm, then itong MNLF, nakuha naman ng bar, ano pang hindi natin nakuha? Lakas na sagot ng mga audience ay ang independence. So, ibig sabihin nito mga kababayan natin, mga kapatid, hindi pa rin mawawala sa isip at puso ng Bangsamoro. Yung tinatawag natin pagkamit ng kalayaan. Dahil very clearly na ang kalayaan ay nanggaw sa atin ng pamahalaan ito. So hanggang hindi balik-balik sa Bangsamoro ko, kinuha sa kanila, hindi tayo matatahimik. So, and then hanggat umantong sa usapan, and then the single talking point in the peace talk is how to solve the Bangsamoro problem. And then, ang problema dyan, yung Philippine Constitution, problema naman ng gobyerno ay yung independence. So, ang parang gentleman agreement doon, as shared by our guest speaker, ay pag-usapan ng Constitution at huwag yung pag-usapan ng independence. And then, there it comes, nagkaroon ng Tripoli Agreement. And after the Tripoli Agreement, ay nagkaroon ng MOID at ngunit already initiated but not signed because the Supreme Court of the Philippines issued a temporary restraining order. So kaya hindi ito natuloy. Ngunit hindi pa rin, nagpatuloy pa rin ang gobyerno at Imaynep at nagkaroon tayo ng framework agreement on Bangsamoro. And then eventually doon din nalagyan ng flesh yung skeletal form of yung agreement na yun sa kaya nagkaroon ng comprehensive agreement on the Bangsamoro. And ito na yung problema ngayon on the implementation side. As according sa Imaynep ay as explained, ay may dalawang track, no? May normalization track at mayroong political track. At sa ngayon ay lumalabas din, aside from that track ay mayroong constitutional track or legal track dahil you cannot implement the agreement unless it will maipasok doon sa Constitution. So, at malinaw naman, yan yung pinaka-challenge natin ngayon ay marami sa mga agreement sa CAM na hindi napasok doon sa DOL. So, and then nasabi sa agreement na there should be no exit agreement unless the agreement will be fully implemented. So, meron siguro mga lima na hindi na ipasok. Very mga significant. Policing, Sharia, and then, ano pa yung iba doon?
hanggat hindi tayo magkakaroon ng constitutional change, ay hindi po may papatupad yung bagay na yun. So kung kaya napaka-importante ngayon, yung natin, ang advocacy natin ay how can this, itong constitution na total, hindi naman ito gawa ng Diyos, kundi tao rin ang gawa. And then the very purpose of the constitution is upang ilagay sa maayos yung buhay ng tao. No? So we can change the constitution in order to ma-put into proper track yung buhay ng tao, be it Muslim or non-Muslims. And then hindi ko rin makalimutan na ito na siya yung pinatahuli na parang maalala ko na sabi niya, bar is not a sustainable structure. So ito yung challenge natin ngayon. Part of the government, kailangan nilang ayusin ito, ipatupad kung ano nasa sa agreement, dahil kung hindi pa ito, itong bar na ito, hindi pa rin ma-resolve ang problema nito, ano ang susunod? So, baka po mapunta tayo doon sa bagay na, of course, ang gobyerno ay ayaw, pero kung yun ang inisolusyon, wala tayong magawa. No? You have to pag-iskapan na matay natin yun. And then, so far yun yung mga, and then maganda yung interactions, may mga tatlong questions na nakakabilan tulad ng issues of constitution, especially on sovereignty, the perspective of the Philippines, and that of the perspective of Islam, and the Langsang po as a whole. At yun po, so far yung pinaka-highlight itong 10th Tilaga sa EDI. So, in case na meron pong babaguhin sa ating constitution, yung present, ano po yung dapat magiging constitution natin sa BOL or preamble? Of course, kung alam natin mahirap na bagay yan, there's so many attempts. Even the government attempted to have this constitutional amendment. Pero mahirap pa rin, no? Pero hindi din tayo mawawalan ng pag-asa dahil kung magiging open-minded na yung the broad Filipino community to the aspirations of the Bangsamoro people. Why not change constitution na yun yung alam natin na at malinaw naman din na paniwala ng Yemaile kahapon ay the other day ay naka-attend po tayo sa isa sa mga forum ng one of our members civil society organization somewhere in Davao na nagkaroon ng pagkakataon na si chairman of the Peace Implementing Panel from the MINF, Honorable Mohamed Iqbal, nagsabi na the solution to the problem ng Bangsamoro is the full implementation of the comprehensive agreement. So, yun yung challenge. There are some unconstitutional content of the comprehensive agreement. And then the solution is to change our constitution in order to accommodate the letter and spirit of the comprehensive agreement on the Bangsamoro. Upang ma-resolve ko yung Bangsamoro problem. At alam natin, itong Bangsamoro problem is not only the problem of Bangsamoro. It is also problem of the Filipino people, the government. And of course, our neighboring countries. Problema natin ito, problema nila. Kung meron gera dito, mas lalong nagiging mahal yung mangga sa Japan na galing sa Pilipinas. Yes. Kung may gera. So, pati ang mga Japanese apitan. May tayo yan. How much more dito sa mga neighboring? So, kung kaya ito yung panawagan natin, both the government panel and then the panels of the MINF to really look for the avenue na may sakatuparan. Maayos itong comprehensive agreement. Otherwise, ayaw natin na maraming katahimikan sa Pilipinas. Do so. Kung ano yung gusto natin. So, sir, may pag-asa magkaroon din tayo ng independent country? Merong pag-asa in the first place ay as Muslims, you should not lose our hope. It's only the non-Muslims who has lost its hope. But for the Muslims, dapat matumirang matila. We do not lose our hope with the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala. Okay. And then, of course, sa mundo ay that is one of our rights.
the right to political, exercise political, economic, and social exercise ng bawat tao. Yan yung tinatawag na right to self-determination. And the highest form of the right to self-determination is independence, and the lowest form is yung autonomy, the meaning of autonomy. So, ibig sabihin ay hinilalang batas yan ng mundo. So, yan yung assertion natin. Sure. Okay, so yan po yung panayam ng President ng League of the Bangsamoro Organization, Professor Hashim S. Mantikayan, dito sa kanyang opisina. Maraming salamat, sir, sa pagbibigay oras po sa amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.